aking dalangin, ang iyong mga utos sa malabong tawanan mo. Sa gitna ng kahirapan, sa kalungkutan, hindi mangangamba, ika'y laging nariyan, manganib man ang aming buhay. Sa pulo na kabundukan, ikaw ay nangako, Panginoon, so hindi mo iiwan, Panginoon. Good morning, saints, all throughout the land, the regenerated sons and daughters which were scattered abroad. Today is November 30 to 20,020. At ang buong mundo ay naghahanda sa sinasabi nilang pagbagsak ng asteroid, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At ang ibang panig naman ng ating mga scientists, mga stargazer, mga kapatid, praise God, ay inaabangan ang eclipse. Praise God, hallelujah, glorify your name, Jesus Christ, King of New Israel. This means lang, mga kapatid, na we are in the end time of the hour. Praise God, hallelujah, that the day of the Lord shall come to manifest in the midst of us, hallelujah. Sinasabi nga dito sa Jeremiah 31 verse 35, mga kapatid, hanggang sa 40, praise you Jesus, glorify your name, kasi madalas, mga kapatid, naaabutan ako ng pag-shutdown ng aking phone, napakahaba kasi lagi nang nagagawa nating video, kahit ilang beses ko ng plinano o pinag-aralan kung paano paiksiin ang ating mga pinag-uusapan, ngunit sadyang ang flow of the Holy Spirit, mga kapatid, ay walang makakapagpigil. Dangan nga lang kasi kapag mahaba na, ay hindi ko na to na i-upload, nahihirapan akong pagdugtungin o nahihirapan akong mag-cut. Kaya, as much as possible talaga, mga kapatid, I prefer to make a short video. Pero hindi ko talaga siya nagagawa kasi napakadaming dapat nating pag-usapan, mga kapatid, lalo na nga itong nagaganap sa mundo natin na ito, nakatuparan ng salita ng Diyos dito sa Jeremiah, na sinasabi dito na ng Panginoon kay Jeremiah na sabihin mo sa mga tao na ako yung gumawa ng langit, ako yung gumawa ng bituin, ng buwan, nagpapakilo sa dagat, lahat ng mga bagay na nakikita ninyo sa ibabaw ng langit at ng lalim ng lupa, ako ang gumawa lahat niyan. At kapag nakita na ninyo ang mga bituin na yan at ang lahat ng bagay ay nangawala na, ibig sabihin lang panahon na para parusahan ko ang bansang Israel. Which pinag-usapan na natin na pag tinutukoy sa Israel ay hindi ito yung Israel mismo. Ito yung kabuuan ng lahat ng kumikilala sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Glorify your name, Jesus Christ, King of New Israel. Ang sabi niya dito, kapag nasukat na ang ilalim ng lupa at ang taas ng, ganitong sabi ng Panginoon, kung ang langit sa itaas ay masukat at ang patibayan sa lupa ay masisiyasat sa ilalim, akin niyang ihahagis ang buong lahi ng Israel dahil sa lahat nilang nagawa, sabi ng Panginoon. Narito ang araw na dumating sa bayan na natatay sa Panginoon mula sa muog ni Hanael. Yan, pag natin yan basahin, mga kapatid, para ma-short natin yung video. Basahin nyo na lang Jeremiah 31 verse 35 to 40. Ito yung sinasabi ng Panginoon na kapag nasukat na yung taas ng langit at nasiyasat na yung patibayan ng lupa, na totoo namang nagaganap na ngayon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Diyan, ginawa nila yung CERN, di ba? Nagbuta ang 59, sabi sa ulat, 59 scientists na nagsama-sama sila para mag-create sila ng, binuo nila tong CERN para binutas nila yung ilalim ng lupa. Umabot ng 27 kilometers down the ground para magkaroon sila ng mga pagsusuri o mga
eksperimento kung paano magsalubong ang neutron at ang proton para makakreate ng antimatter. Pinag-aralan kong mga bagay na ito mga kapatid, kung ano yung kahalagahan ng protons, ng neutron, ng matters, ng antimatters. Pag hindi mo talaga siya linya mga kapatid, praise God, hallelujah, nahihirapan ka. Nahihirapan kang unawain bakit kailangan, may ganito, may ganyan, may ginagawa silang mga bagay na para sa atin na mga normal na tao ay pag-aaksaya lang ng pera, na sinasabi nga sa ulat na yun na bago makapag-create ng antimatter is inaabot pa ng $63 trillion to create even a single gram of antimatter. But they said that even a half grams of antimatter, wala pa silang nakikreate. Ngunit ang sabi sa ulat, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga siyentipiko natin, yung mga Dirac, mga Feynman, marami silang mga perang ginugugol para maisakatuparan nila ang kanilang proyekto, para matuklasan nila ang mga bagay na inilihim sa atin ng Diyos, kung paano ito gumagana, kung paano tayo nabubuhay sa daigdig na to sa pamamagitan ng mga physics, mga quantum physics, mga enerhiya na galing sa universe, mga kapatid, praise God, hallelujah, glorify your name. Nasa sa isang banda, siyempre, pag hindi mo yun, pag linya mo yun, pag gusto mo yun, gawin yung bagay na yun, gagastusan mo yan. Bubuhos mo lahat ng pera mo para matupad mo kung ano yung plinano mo. So, ganun din tayo mga kapatid. Sa part naman natin na inutusan tayo ni Lord na saturate natin ang buong mundo at gawin ang lahat ng utos niya, at alam naman natin kung ano ang inutos ng Panginoon. Wala tong bayad, wala tong in return na makukuha tayo sa mga tao, kundi provided lang ng Panginoong Diyos. So, habang sila ay gumagastos ng mga bagay sa kanilang mga proyekto, ganito din tayo mga kapatid, na naglalaan tayo ng oras, panahon, pera para sa gawain ng Panginoon. May sakatuparan ang kanyang gawain. So mga kapatid, praise God, hallelujah, nasukat na nila yung ilalim ng lupa. Ngayon, naabot na rin ang taas ng langit. Nandiyan na ang mga satellite, nandiyan na nakarating na sa moon, nakarating na sa Mars. Praise God, hallelujah. Kaya walang duda. Ang sabi sa Book of Daniel, na sa panahon ng kawakasan, ang karunungan ng tao ay lalago. So we are in this time na mga kapatid. Nandito na tayo sa panahon kung saan isa-isa nang matutupad ang lahat ng sinabi ng Panginoong Diyos. At ang sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, kung ang langit sa itaas ay masukat at ang mga patibayan ng lupa ay masiyasa sa ilalim, aking ang ihahagis ang buong lahi ng Israel dahil sa lahat nilang ginawa. May parusa pala yan mga kapatid. Yung mga paggugugol nila ng mga pera, sa paghukay sa ilalim ng lupa, sa pag-abot ng mga bagay-bagay, paggawa ng mga tunnels, nagkalat ang mga tunnels dyan mga kapatid, pinagdugtong-dugtong nila ang bawat city, sa ilalim ng lupa. Ng mga global, mga elites mga kapatid, praise God, meron na silang sariling mundo sa ilalim ng daigdig na hindi nakikita sa ibabaw ng mundo. Praise God, hallelujah. Ganon din ang lahat ng bawat bansa. Kanya-kanya silang akyat ng satellite sa taas para masiyasat ang buong lupa, na gusto na talaga nilang pantayan o saklawan ang kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Kaya ang sabi niya, parurusahan niya ang tao. At hindi niya inilihim yan mga kapatid sa atin. Sinabi niya lahat sa atin yan mga kapatid. Praise God, hallelujah, glory tayo ni, na binigyan niya ang lahat ng mga may selyo ng Diyos, mga anak ng Diyos, yung mga true temple of God. Sino ba yung mga true temple of God? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad noon, sino ba ako sa pagkakilala ninyo? Sino ako sa sinasabi ng mga tao? Isa lang ang nakasagot, si Simon Peter. Ang sabi niya, thou art the Son of the living God. Thou art Christ, the Son of the living God. So, ang sabi niya, ikaw o Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipag na iglaban sa kanya. And I say unto thee that thou art Peter, and upon the rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Praise God, hallelujah, the gates of hell.
Ito yung gusto kong pag-usapan pag di nandito mga kapatid, the gate of hell. Dito na tayo sa katuparan na maraming mga taong inutusan ng Panginoon, mga taong mga makapangyarihan na sa posisyon para isagawa ang kanyang plano, ang pagtatatak doon sa mga walang tatak ng Diyos, ang paglaganap ng mark of the beast. Kasi nakasulat yan eh. Hindi naman natin malalaman yung mga bagay na yan kung hindi rin yan isinaad ng Panginoong Diyos sa atin. Ang sabi niya, sa panahon na yon, he cried also in the mine ears with a loud voice, saying, cause them that have chains over the city to draw near, even every man which is his destroying weapon in his hands. And behold, 6 men came from the way of the highest gate, which lieth toward the north, and every man of slaughter's weapon in his hands, and one man among them was clothed with linen, with a right inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. Praise God, hallelujah. Yan yung mga inutusan ng Panginoong Diyos upang magtatak na. Tatakan mo na yung mga tao, pumasok ka sa mga bayan-bayan, sa mga city, sa mga sinagoga, sa mga sambahan, lahat. Don't spare, sabi niya ng ganun. Tatakan mo sila lahat. Tatakan na sila. Yan ang utos ng ating Panginoong Diyos. At ang inutusan niya ay hindi mga simpleng tao. Kung ang mga tagapagpahayag ng salita ng Panginoong Diyos, ang mga mensahero niya, mga servants niya, ay pinili ng Diyos ay yung mga mahihina, mga pulubi, mga mahihirap, mga busabos, mga kapatid, para hindi maniwala ang mga tao dahil inuusig nila ang bawat mensahero ng Diyos ayon sa kanyang katayuan. Ngunit dito naman sa mga inutusan ng Panginoong Diyos upang tatakan ang mga tao na walang tatak ng Diyos ay mga highest man, mga with every man with a destroying weapon in his hands. And behold, the man came with the way of the highest gate, which lieth toward the north. Sila yung mga intusan ng Panginoong Diyos na maglagay ng tatak. Hindi sila mga simpleng tao lang. Sila yung may mga matataas na posisyon. At sa ngayon, na mga pinag-uusapan natin sa mga pangyayari na to, parang ito na nga katuparan mga kapatid. Praise God. Hindi lamang sa salita mga kapatid, kundi sa pangalan pa. Praise God, hallelujah, na itong si Bill Gates ay ginamit ng Panginoong Diyos upang may sa katuparan ang kanyang salita. Praise God, hallelujah, glorify your name, Jesus Christ, King of New Israel. Siguro kung itong si Bill Gates ay hindi naging Bill ang kanyang pangalan, hindi naging Gates ang kanyang apelyido, parang sa akin, Bill, money, bill, yung mga billing, yung mga utang, pangbayad utang, yung mga pagkakautang ng mga ninuno natin, ng mga sambahayan, ng mga hindi tumanggap at kumilala at nag-reject sa ating Panginoong Diyos. Praise God, naniningil na siya ng utang. At ang gagamitin niya ay ang taong pinakamayaman sa buong mundo, ngunit ngayon ay sabi ikalawa na lang daw siya. Sino ba yung una? Si Jeff Bezos, yung may-ari ng Bitcoin. Praise God, hallelujah. Ngayon, kung itong mga tao na to ay pinakamayayaman sa buong daigdig, na gumagawa ng mga tunnel, nag-create ng mga basin, naghahanap ng mga yung tungkol sa mga teknolohiya, mga kapatid, praise God, kung ano yung kauunlad ng mundo, mga kapatid, praise God, hallelujah, diyan sila nagugugol ng pera. Pero siyempre, napakasakit isipin, mga kapatid. Imagine mo, $63.5 trillion to create a single gram of antimatter. Samantalang ang karamihan ng lahat ng tao sa paligid nila sa bawat bansa ay nagugutom. Praise you God, hallelujah. Kahit hati-hatiin mo yung pera na yan sa araw-araw ay pwede mong pakainin ang mga tao mo ng libre. Kahit hindi marangyang paraan. Hindi naman natin kailangan mabuhay sa marangyang paraan para masabi lang na tayo ay pinagpala ng Diyos. Karamihan ng kilala ko ay nabubuhay ng araw-araw na ipinapakita sa tao na sila ay mayaman. Punta dito, punta dyan, swimming dito, swimming doon, mall dito, mall dyan. Pag umuwi, naka-grab, naka-taxi. Bilangan mo ng 3 buwan, ubos na pera nila. Pero pag gumawa ka ng kabutihan, alang-alang sa pangalan ng Panginoon, kung kumuha ka ng pera mo, bumawas ka ng kaunti sa halaga ng pera mo,
at magpakain ka ng mga dukha, hindi yun pagsasayang. Mas lalong binabalik ng Diyos at pinagyayaman ka. Yun yung nakikita ng Panginoong Diyos para pagpalain ka dahil pinagkatiwalaan ka niya. Ibang sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na to? Sabi ng Panginoon, yes Lord. O kung mahal mo ako, pakainin mo ang mga tupa. Pangalawang pagkataon, nagtanong na naman siya ulit, Pedro, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na meron dito sa mundo? Sabi ni Pedro, yes Lord, I love you Lord. Sige, kung mahal mo talaga ako, alagaan mo ang mga tupa. Sa ikatlong pagkakataon, nalumbay si Pedro kasi tinanong siya ulit ng Panginoon. Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako higit sa lahat ng mga bagay na to? At ang sabi ni Pedro, yes Lord. Ang sabi ng Panginoon, pakainin mo ang mga tupa. Pakainin ang mga tupa, alagaan ang mga tupa, pakainin ang mga tupa. Both spiritually and physically, kailangan pakainin natin ang mga tupa. Ang mga lingkod ng Panginoong Diyos, ang mga anak ko, ang mga tao ko sa mundong to. So pag nakikita ng Panginoong Diyos na ang ginagawa mo ay naayon sa kanyang kalooban, hindi contradict sa kanyang kalooban, i-bless ka niya more than what you have to continue to pursue the ministry of the Lord Jesus Christ. Pero yung nagugugol ka, binigyan ka ng pagpapala ni Lord, pinasikat ka ni Lord, binigyan ka ng magandang buhay, ng strong personality, ng talino, ng kayamanan, ng karunungan, ng kapangyarihan, pero ginamit mo doon sa bagay na ayaw niyang gawin natin. Diba? Sinabi niya sa Jeremiah 31 na kapag ang mga tao nasukat na ang langit at ang ilalim ng lupa, panahon na para isagawa ko ang aking paghiganti. Ihahagis ko na ang bansang Israel. Aalisin ko na ang mga tao sa mundong ito. Yun yung sinabi ng Panginoong Diyos. Kasi, kung kalooban ng Panginoong Diyos ang ginagawa nila, edi sana walang kaakibat na consequences. Kasi ang karunungan ng Panginoong Diyos, kung bakit niya ginawa ang universe, ang mundo, ang ilalim ng lupa, ang dagat, ang lahat ng bagay, may sarili siyang pamamaraan. Ibinigay niya yan dyan para tamasahin natin, maramdaman natin ang kanyang kagandahang loob sa kanyang mga nilikha. Sinabi niya kay Adan, sa mga puno, sa mga hayop, makakakain kayo. Pero ngayon, hindi nila pinagbabawal ang paghuhukay, ang pagkukulek ng mga bagay na kasisira ng mundo. Ngunit pinagbabawal at kinukulong nila ang mga taong mahihirap na nagkumukuha ng halaman at ng mga hayop upang mabuhay sila. Ang hulihin ninyo, yung mga kumukuha ng labis at dinadala sa mga iba't ibang bansa at pinagkakaperahan para sa sarili lang nilang pamumuhay. Yun yung ipakulong ninyo, yun yung pagdating ninyo, yun yung manghuli ninyo. Pero yung mga simpleng mga tao lamang na ang gusto lamang ay mabuhay, makakain, sapagkat hindi naman sila naaabot ng gobyerno natin. Hindi naman sila naaabot ng lahat ng mga tao at gumagawa sila ng sarili nilang paraan na nasusulat naman sa banal na kasulatan na inalaw ito ng Panginoong Diyos na magiging sa pamamagitan ng iyong pawis, makakakain ka. Pinagpawisan nila yung mga bagay na yun. Ginawa nila, umakyat sila, nag-risk din sila ng kanilang mga buhay sa mga kabundukan upang makakuha ng mga hayop at ng mga halaman na wala namang nagmamay-ari, kundi ito ay sa Panginoong Diyos. So yun tayo. Ilagay natin sa tama mga kapatid ang ating lahat ng ating mga batas na ginagawa sa mundong to. Praise God. Hallelujah. Glorify your name. Yan. Kaya kung ako, bibigyan ako ng pagkataon ng Panginoon na makausap ko to si Bill Gates at mahikayat ko siya na habang may panahon pa, kung kalooban ng Panginoong Diyos, ay baguhin niya ang kanyang destiny. Baguhin niya ang kanyang kapalaran. Praise God. Hallelujah. Na sana hindi yung gate of hell para sa mga tao ang kanyang bubuksan, kundi yung gate of heaven, the city of Jerusalem, to where the living God, to where the help of the living, to where the help cometh from, for all the children of the living God. Hallelujah. Jesus Christ, the God of peace, the great shepherd. Kung ang ginagawa nitong si Bill Gates ay pinakakain ang lahat ng mga mahihirap diyan sa bansang Africa,
ginagawan sila ng Poso Negro, ginagawan sila ng mga tubigan, ng mga, ang tawag, irrigation. Yung mga bagay ba na, tawag dito, yung mapapakinabangan ng mga tao at pasasalamatan siya ng mga tao at magtatanaw sa kanya ng utang na loob dahil binago ang kanilang mga buhay. Dahil tinat siya ni Lord na gawin ang lahat ng mga bagay na yun. Na maraming mayayaman dito sa mundo na sinasarili lamang nila ang kanilang mga kayamanan. Nagpapakasarap lamang sila sa lahat ng mga kalayawan dito sa mundo kung bakit kaya siguro nangyari ang lockdown na to. Magsasampung buwan ang mga kapatid praise God na walang kalayawan. In-stop agad ng Panginoong Diyos sa isang iglap lang. Nawala yung mga bar, nawala yung mga sine, nawala yung mga malling, nawala yung mga field trip, nawala yung lahat ng mga bagay na pleasures of this world lang mga kapatid praise God na pinag-aaksayahan ng pera. Na lahat karamihan ng mga mayayaman sasakay sa kanilang kotse, pupunta sa mga mamahaling restaurant para kumain, lilipat na naman sa kabilang restaurant para mag-dessert, lilipat na naman sa kabilang restaurant para uminom ng alak hanggat abuti na sila na madaling araw. Yun lang araw-araw ang kanilang ginagawa mga kapatid praise God. Samantalang ang mga lingkod ng Panginoong Diyos, araw at gabi, nagsisiyasat, nananalangin para sa ikabubuti ng buong mundo. Para sa pinapanalangin ang lahat ng mga lingkod at ang lahat ng mga namumuno sa buong mundong to na makapamuno sila, pamahalaan nila ang bawat bayan at bawat bansa na kanilang pinamamahala na naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Praise God, hallelujah, glorify your name, Jesus Christ. Dahil, syempre, kayo, yan, lalo na yung mga mapipera, yung mga mayaman sa posisyon, kapag narinig ninyo itong mensahe na to, ang una nyo masasabi, magagalit kayo, hipokrita ka, desperada ka, wala kang silbi, wala kang alam sa mga sinasabi mo. Praise God, hallelujah. Wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Wala akong alam sa mga karunungan na meron kayo. Wala akong alam sa mga plano nyo. Pero sa plano ng Panginoong Diyos at sa salita ng Panginoong Diyos, hindi niyo to pwedeng tawaran. Kasi salita niya to mga kapatid, praise God, hallelujah. Glorify your name. Lalo na ngayon, papasok na ang Disyembre, mga kapatid, praise God, hallelujah. Glorify your name. Dapat inilalaanan natin ang ating mga sarili sa pasasalamat. Meron ba tayong dapat ipasalamat sa Panginoon? Meron ba tayong dapat na ipagdiwang? Meron ba tayong nasabi sa Panginoon na ito yung nagawa ko, Lord, ito yung natapos ko, ito yung nagampanan ko, ito yung fulfillments ko, ito yung ginawa kong act, di ba? Nakasama ko yung mga lingkod mo, narating ko yung mga bayan-bayan, napuntahan ko ang lahat ng mga dukha, mahihirap, natulungan ko sila, abutan ko sila, even one cup of water, even a single piece of bread, nabigyan ko sila mga Panginoon. Meron ba tayong masasabi sa Lord? O ang ginawa lang natin ay nagpayaman, nagsaliksik ng mga bagay na wala namang katuturan sa buhay natin sa mundong to. Napag-aralan natin ang lahat ng mga elemento dyan sa langit at sa ilalim ng lupa. Nasa Panginoon yan, sa kamay niya yan, alam niya yan, kilala niyang bawat bituin, alam niyang lahat ng uri ng mga bato. Kahit ang buhok natin, bilang niya. So, ang trabaho lang natin dito sa mundo ay purihin siya. Mabuhay tayo nang nais sa kalooban niya, purihin at sambahin siya, maglingkod sa kapwa. Ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo maging dakila sa langit, paglingkuran mo ang pinakamaliit na tao dito sa mundo. Meron ba? Siyempre, kilala lang ninyo yung mga mayayaman din, yung mga katulad ninyo. Nagmi-meeting kayo, nag-uusap kayo kung paano i-destroy ang mundong to. Praise God, hallelujah, glorify your name. Sa bawat pagkakamali, sa bawat panukala, sa bawat salita, ay nakikita at naririnig ng Panginoong Diyos na lalong nagpapadiin, nagbibigay dahilan kung bakit kailangan ng mawasak ang daigdig na to, ang mundong to, ang kasamaan sa mundong to, at manaig na ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Upang malasap ng mga taong nilikha niya ang tunay na kagandahan ng ating Panginoong Diyos, ng kanyang walang hanggang kalooban. Praise God, hallelujah, glorify your name. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ito na yung pagkakataon. Iwanan na natin ang 2020 at salubungin natin ang bagong taon
ng may pag-asa. Bagamat nakikita natin na patuloy na humihigpit ng humihigpit ang kanilang patakaran upang maisakatuparan nila ang kanilang mga plano, ang kanilang mga nais. Ngunit sa mga lingkod ng Panginoong Diyos, sa kanyang mga anak, na hindi nawawalan kailanman ng pag-asa at ang lahat ng pangako ng Panginoong Diyos na ating pinanghahawakan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi mo na kailangan manghalukay pa, hindi mo na kailangan maghukay pa, hindi mo na kailangan pang magbilang ng mga bituin, magantay ng mga babagsak at para mag-wish. Hindi, mga kapatid. Gawin mo lang ang kalooban ng Panginoong Diyos in His righteousness, mga kapatid. Praise God. Ang sabi niya, all these things shall be added unto you. And surely the goodness of mercy shall follow you in all the days of your life. The goodness of mercy shall follow you. Hindi mo siya hanapin. Kusa siyang susunod sa iyo. Ibibless ka ni Lord. Ipoprovide niyang lahat ng pangangailangan mo. Kasi anak ka niya, alam niya kung anong kailangan mo. Sumunod lamang tayo sa kanya, magpakumbaba araw-araw. Praise God, hallelujah. Sabi sa Psalms 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, it is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving. Kaya nga sabi ko kung magkaroon ako ng pagkakataon na makausap ko si Bill Gates, hawakan kong kamay niya, halika, dito tayo sa way ni Lord. Dito tayo sa daan ng Panginoong Diyos. Dito tayo sa dakilang pastor. Magaan ang kanyang pamatok. Malamig ang simoy ng tubig sa tabi ng batis. Meron siyang tubig ng buhay na kailanman hindi ka na mauuhaw. Hindi ka na mapapagod ng kaisip kung paano yumaman. Sapat na-experience mo ang lahat ng mga bagay na yan. Yung mga huling panahon mo, yung mga huling taon mo, ialay mo kay Lord. Yun yung sasabihin ko sa Kanya. Praise God, hallelujah. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth is endured to all the generation. Praise God, hallelujah. 5 verse lang yan, mga kapatid. Magkaingay kayo ng may kagalakan. Ito yung gusto ng Panginoong Diyos na gawin nating pasasalamat sa Kanya. Despite of what was happened in the year 2020, ngunit nakikita mo ang kabutihan at kalooban, ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay nanaig sa bawat Kanyang mga nilikha, Kanyang mga tao na umaasa lamang sa Panginoon, na ang pag-asa ay siya. Praise God, hallelujah. Kaya't walang dahilan para hindi tayo magpuri sa pamamagitan ng awiting pasasalamat, mga salmo, mga himno na para sa espiritu ng ating kaluluwa na nagpapasaya sa ating Panginoong Diyos. Mangag-ingay kayo ng may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo ng may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan ng may awitan. Praise God. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumalang sa atin. At tayo'y Kaniya, tayo'y Kanyang bayan at mga tupad sa Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat. At sa Kanyang looban na may pagpupuri, magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kadandahang loob ay magpakailanman, at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Sa lahat ng sumusunod sa Kanya, sa regeneration. Yet that we shall follow me in the regeneration when the sons of man sit on the throne of His glory. Yea, we shall follow, shall also sit in the 12th throne, judging the 12 tribes of Israel. Napakasarap ng pangako ng Panginoong Diyos. Sumunod lamang tayo sa Kanyang mga plano, sa Kanyang nais, sa Kanyang kalooban. In the regeneration, dahil ang generasyon na to ay puputulin, ika-cut off talaga. Babaguhin ng Panginoong Diyos, magkakaroon ng bagong mundo, bagong langit, bagong lupa, bagong Amerika, bagong Pilipinas, which is the new Israel. Hanggang kailan yan, mga kapatid? Di natin alam. Ang Panginoon lang, basta mag-intay tayo. Mapalad ang nag-iintay sa pangako ng Panginoong Diyos. Jesus Christ, the God of peace, the great shepherd, Jesus Christ, King of New Israel. For truly we will be abandoned, desolated, and empty if we do not proclaim the name of the Lord Jesus Christ,
King of New Israel. Yan ang sinabi niya sa akin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Jesus Christ, King of New Israel. There is no other name under heaven that can save us. Sa lahat ng mga pagsubok na darating sa mundong to, mga kapighatian, mga kapatid, praise God, lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Siya lamang ang merong kaligtasan at hindi natin makikita sa kahit sino mang mayayaman, makapangyarihan, marurunong na tao dito sa mundo. Maging ang manghari na yan ay tatawag sila sa pangalan ng Panginoong Diyos sa oras ng kabagabagan na hindi kakayanin because there's no flesh shall be saved. Ngunit dahil sa mga elect, so kung elect ka ng Panginoong Diyos, alam mo kung sinong tatawagin mo, alam mo kung anong action mo, alam mo kung anong dapat mong gawin. This is the time that we have to assemble themselves together, and come to the Lord. Let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to where the help comes from. Sa Kanya lamang at wala nang iba. I love you all. To God be all the glory. Jesus Christ, King of New Israel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.